na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita. Hallelujah. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos, lang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. So, magpalang gabi sa ating lahat, no? Hallelujah. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, bago tayo mag-praise and worship, manalangin man tayo sandali. Tayo ko natin ang ating mga ulo at pikit natin ang ating mga mata, Lord. Ama namin Diyos na nasa langit. Ama namin Diyos na dakila sa lahat, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Ama. Sa una pa lang, Lord, na dinako nyo kami, Lord. Kung saan man kami galing, Lord. Salamat sa pag-iingat nyo, Ama. Lord Jesus, salamat. Palaging nariyan ka palagi, Lord, na nagpapaalala palagi sa amin, Lord, na gawin namin itong bagay na to, Lord. Nagpapaalala sa amin, Lord, na ito yung gawin namin, Lord, at hindi yung nagaling sa amin, Lord. Lord Jesus, salamat sa pag-aalala, Lord. Salamat sa pag-ibig mo, Ama, na hindi nyo kami kinakalimutan palagi, Lord Jesus. Salamat sa mga biyaya mo, Lord. Salamat sa mga blessing na natatanggap namin, Lord. Maliit man ito o malaki, Lord. Lord, hayaan mong ibigay namin to, Lord, ng papuri sa inyo, Ama. Hallelujah, Lord Jesus. Hindi man namin ibigay, Lord, kung ano man ang may bigay namin, Lord. Pero ang buhay namin, Lord, kaya naming ibigay sa inyo, Ama. Lord Jesus, salamat sa pag-ibig mo. Hallelujah. Lord Jesus, sa mga nasa mga kapatiran, Lord, naman, wala pa man sila ngayon, Lord. Kayo po mag-ingat at mag-bless din sa kanila, Lord. Sa mandako man sila, Lord, na naroon, Lord. Hawakan nyo sila, Lord. Ganun na din, Lord, ang mga nasa Zoom live stream, Lord. Kayo po magpala sa bawat isa, Lord. Hayaan nyong butin nyo sila, Lord, na buong puso. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat din po, Ama, sa gabi na to, Lord, na dinako mo kami, Lord, sa mga tutugtog din, Lord, sa mga musician, sa Zoom, sa mga multimedia team, Lord. Pagpalain yung bawat isa, Lord, na hayaan yung gamitin nyo sila, Lord, hanggang sa inyong kaluwalhatian at maging pagpapala din, Lord, sa mga gagamit din na ito, Ama, Lord Jesus. Salamat, Lord Jesus, sa mga kapatiran, Lord, na narito, Ama. Alam nyo, may mga panalangin kami, Lord, na palagi, Lord, na nagpapasalamat, na laging lumalapit sa inyo, Ama. Hindi namin alam yung mga araw-araw, Lord, na tutuhukin namin, Lord, sa araw-araw, Lord. Pero, Lord, andyan kayo, Ama, para i-guide kami, para sundin namin ang yung daang matuwid. Lord Jesus, salamat sa pag-paalala, Lord. Lord Jesus, salamat sa pag-ibig mo, Lord, sa mga gagamitin nyo, Ama. Ako ay bilang lingkod, Lord, bilang MC, Lord, sa leader, pagpalain nyo lang ako, Ama, na hindi ako karapat-dapat, Lord, pero kayo ang naglagay sa akin dito, Ama. Hayaan nyong ibigay ko ang best, Lord, at kayo po ang makita ngayong gabi. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat sa blessing, Lord. Salamat sa gift na binigay nyo, Ama. Lord Jesus, sa gagamitin nyo ngayong preacher, Lord, Pastor Jun Isguera, Lord, pagpalain nyo lang siya, Ama. At ibigay nyo yung best na nararapat sa kanya, Lord. At maibahagi niya, Lord, ay mga kailangan din ng mga kapatiran, Lord. Mga kailangan namin, Lord, Lord Jesus. Hayaan nyong maiuwi namin to at maipamuhay namin, Lord, sa aming mga pamilya. Sa aming mga katrabaho, sa mga schoolmates, Lord. Hallelujah. Sa aming mga makakasalubong, Lord, makakasalamuha. Lord, may makita sa kanila. May makita sila, Lord, sa amin.
O Lord Jesus, salamat sa pag-ibig mo, Ama. O Lord Jesus, sa mga may mga panalangin, Lord, hayaan yung abutin niyo sila, Ama, sa mga kagalingan, Lord. O Lord Jesus, hindi kami susuko, Lord, sa mga pamilya namin, Lord, na alam namin, no, Lord, na walang imposible sa inyo, Ama. Hayaan yung abutin niyo din sila, Ama. Hayaan yung mga nararamdaman namin, nararanasan namin ngayon, hayaan mong maranasan din nila, Ama. O Lord Jesus, salamat. Napakadakila mo, Ama. Sa inyo lang kami umaasa palagi, Lord Jesus. Salamat po, Ama. Maluwahati ka lang palagi. At ako'y lang pong makita at may taas ngayong gabi. Sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Isa pa, palakpakan natin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. Yan, tuloy-tuloy na po tayo. Medyo natutuyuan ako. Laway, amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. Yan, awitan na natin siya. Hallelujah. Masaya ba tayo? Hallelujah. Amen. Alam ko, hindi kita sa ating mukha, pero alam ko sa loob ng ating mga puso, no? Hallelujah. Na handa nating purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. God is good, yes, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Hallelujah. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause His promise to never leave you or forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. Bittersweet, His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercy, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time.
though I may not understand all the plans you have for me. My life is in your hands, and through the eyes of faith, I can clearly see God is good. Hallelujah! To the song of praise in this heart of mine, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Oh, one more time. God is good. Hallelujah. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. 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 He's so good all the time. Amen. Amen. Hallelujah. God is good all the time. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin pa natin siya. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Come on, bride. Yes, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me, for all the blessings I cannot see. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, when it answers up, I'll bless your name. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. For all you've done in my life, down in my life. Amen. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. Come on, bride. With a song of praise. With an answered song, I'll bless your name. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you,
And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you with a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with a church song, I'll bless your name. Thank you, Lord, and I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord, and I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sarap awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Let's worship Him. Awitan pa natin siya. Oh, hallelujah. Yan yung awitan natin siya mula sa ating puso. Isang tabi muna natin ay mga gagawin natin mamaya. Itoon natin to sa ating Panginoon. Hallelujah. Ayan yung itong oras na to, itong oras lang na to na ibigay natin sa ating Panginoon. Oh, hallelujah. 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 God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love. He lived or died. And died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. And because He lives, yes, hallelujah, I can praise tomorrow, hallelujah. Tomorrow, oh, because He lives, because He lives, all fear is gone. And because I know, and because I know, He holds a future, and life is worth the living just because
healing. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride And joy He brings. and joy He brings. But greater still, But greater still to come assurance, to come assurance. This child can face uncertain days because He lives. Oh, because He lives. He lives. I can face tomorrow because He lives. all fears is gone. All fear is gone, and because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. And then one day I'll cross the river. I'll fight like spy. I'll war with pain, and then I stand, gives way to victory. I see the light of glory, and I know He lives. Oh, because He lives, because He lives. Oh, I can face tomorrow, and I can face tomorrow, and because He lives, all fear is gone. All fear is gone because I know. Because I know, He holds my future, and life is worth the living
because He lives. Oh, because He lives for the last time, because He lives, because He lives. Oh, hallelujah. And I can face tomorrow because He lives. All fear is gone. All fear is gone. And because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Life is worth, and life is worth the living just because He lives. Amen. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Because He lives, I can face tomorrow. Hallelujah. Amen. Amen. Purihin pa natin siya. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You are faithful. You are faithful to the end. Hallelujah. Salamat. Salamat, Lord. Salamat, Lord. You are faithful. Hallelujah. When I'm feeling afraid, full of uncertainty, when the plans that I made all fall apart, when the future's unclear, when the future's unclear, and all that I can do is wait, There is a promise echoing in my heart. Oh, He will be faithful. He will be faithful to the end. He will provide time and time again. He will be faithful, so faithful to the end. And He will be there when all else fades. His love is stronger than my pain. He will be faithful, so faithful to the end. There's grace I can't measure. There is grace I can measure. Mercy I don't deserve. There's forgiveness that's endless for me. Oh, what a blessed assurance to know how deeply I'm loved. And I always reminded that He will be all I need. He will
to the end. He will provide time and time again. He will be faithful, so faithful to the end. He will be there when all else fades. His love is stronger than my pain. That He will be faithful, so faithful to the end. He will be faithful to the end, and He will provide time and time again. He will be faithful, so faithful to the end. And He will be there when all else fades. His love is stronger than my pain. He will be faithful, so faithful to the end. O minsan pa sa chorus. That He will be faithful to the end. Amen. Naging faithful ba sa ating Panginoon? Hallelujah. Naging faithful ba siya sa atin? Oh, hallelujah. Let's worship Him. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. You are faithful, O God. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Amen, hallelujah. And He will be there when all else fades. His love is stronger than my pain. And He will be faithful, so faithful to the end. And He will be faithful to the end. And He will provide time and time again. That He will be faithful, and so faithful to the end. And He will be there when all else fades. His love is stronger than my pain. And He will be faithful, so faithful to the end. And He will be faithful, so faithful to the end. Oh, thank you, Lord Jesus. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Amen. Minsan pa palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat sa malayang pag-awitan. God bless everyone. Maray na tayong umupo. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Oh, hallelujah. Amen. Thank you, musician. God bless everyone. Opas, hallelujah. Sa mga backup, God bless. Hallelujah. Amen. Dadako na tayo sa testimony or song offering. Hallelujah. Maaari na tayo magtaas ng kamay. Amen. Prepare me. Bago ko tawagin sa ating pastor. Amen. Lord, prepare me to
be a sanctuary, pure and holy, tried and true, and with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Oh Lord, prepare me. And Lord, prepare me to be a sanctuary and pure and holy, tried and true, and with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me. Amen. God bless you po, Pastor. And Lord, prepare Thank you, Lord God, and we worship you, Father. Salamat aming Ama. You said in your word, Lord, that the heaven is your throne and the earth is your footstool. There's no man-made temple that you can fit in, but you have a place of rest. This is our hearts, Lord, and this is your bride, your temple, your body. Lord, just prepare these vessels to be your sanctuary this evening. Ang iyong salita, aming Ama, ay mayroong luklukan. Ang iyong salita ay may kapahingahan, Lord God. Isang lugar, Panginoon, na makapagpahinga kayo, Lord, and that is your church, that is your temple, that is your house, and that is the bride, Lord. We thank you, Father, sa mga panalangin. May panalangin mamaya, Panginoon, sa buhay din ng aming anak, Brother Aaron, Lord. Salamat sa buhay na pinagkaloob niyo sa kanya along with his sister wife and along with the future baby. Lord God, we are kneeling our hearts. We thank you, Father, for your abundant grace and provision. Mga panalangin mamaya, aming Ama, ay bago pa man ay mangusap kayo sa
pamamagitan ng inyong salita. Because only your word can lift our faith. Only your word, Lord, can increase our faith. Increase the revelation, Lord, of this faith. Panginoon, patawad sa mga pagkukulang namin sa inyong harapan. Cleanse us with thy word always, Panginoon. Revive our hearts. Let the spirit of revival always be inside of our hearts, Lord. Sa panahon, Lord, that the momentum of our faith is losing, there is the spirit of revival always that can rebirth ng aming pananampalatayang may panahong nanghihina, aming Ama. We worship you, Father, and we give you thanks. And this is your word and this is your grace to us. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank God for everything. Second part of the birth pains. We hope to finish this tonight. John chapter 16, verse 20 to 21. For the text, Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice. And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. And the Lord will speak to us once again this evening. We will take our seats. Salamat kay Lord. And of course, we have just last Sunday, kahit paano ay inawitan natin at celebratean ng birthday si Sister Aileen. For a belated happy birthday last Sunday. And advance happy birthday naman kay Mother Dear, which nag-celebrate ng birthday si Mama kahapon. Saan kayo nag-date, Daddy Mike, ni Mama? Yan, ang perfect date sa bahay. No? But for today, exactly, ilan taon na ba si Babi? 28th birthday ng aming anak mo. Si Bare Aaron. And salamat kay Lord. Prayer ng aming anak ng safety ng kanyang mag-ina. No? At we will be praying for that, of course. Salamat kay Lord sa buhay. And moreover, salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat kay Lord. Sino yung naka-confine kanina, Brother Chris? Sino yung naka-confine dun sa... Si Caroline? Okay. Okay. Si Bunso? Saan siya naka-confine? Okay na? Okay. At least outpatient na? Oh, sa bagay kasi kamukha ng nanay, kaya isip namin si Sister Maribik ba ito? Of course, hindi si Sister Karen, no? Nasa hospital pa siya ngayon. Nasa Zoom siya ngayon. Kaya, salamat kay Lord. At least nakalabas na si Sister Caroline. Okay. Pero saan hospital yun kanina? Sa UP, yung hospital sa loob ng... Okay. Just making sure everything is okay. So, yeah, that's the thing that's happening around and happening most of the time sa atin. Kaya nga itong birth pains, pag sinabi natin birth pains, lagi natin maririnig yan, every time na may magsisimula, laging may pain. Ang tawag nila dyan ay birth pains. That even, no, yung life mismo ng tao, siguro 28 years ago, nanganak ka, ng panganay mo, may birth pains yun, di ba? Sabi ng Bible, yun daw isang babaeng manganganak, siyempre, mahihirapan siya, may certain na kalungkutan yan, no? Alam niyang may titiisin siya, alam niyang may iiri siya, at ang isang dilema ng isang manganganak, hindi mo alam kung anong mangyayari pagkatapos eh.
Diba? Lagi ko itong naririnig sa mga matatanda, pag mga anak daw ang isang babae, yung isang paa na sa hukay, no? Ibig sabihin, there's a 50-50 thing. Buti sana kung alam mo na yung mangyayari sa pagkatapos. Kaya siguro ito nagbibigay ng certain, na sabi ng Bible, it shall weep and lament, no? Habang ikaw ay doon sa mga nanganak, ay nag-iisip, yung iba naman ay masaya, pero ang sabi ng Bible, ito yung pangako, and you shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. No, lalo na pagka lumabas na maayos ang isang naipanganak. And kung pinangaral ito ng prophet, mga kapatid, we have the first part last time, no? At napag-usapan natin yung water, blood, and the spirit, yung elements, mga kapatid, ng natural birth. The same thing na nangyayari sa isang believer, justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit, the Holy Ghost. Kapag ka ikaw naman ay naipanganak na muli, spiritually speaking, kaya nga, no, salamat kay Lord, ang huling baptism natin ay si Brother AJ. At, at ngayon, nasa-sanctify ka na, kapatid. Gulat ako, hindi ka nagsasalita. Ayaw mo palang tumayo sa harap. Ganda pala ang boses mo. No? God bless you, kapatid. Alam niyo, kapatid, sa isang tao na nagkakaroon na experience, hindi niya na makontain yan. Yung tahimik dyan, magsasalita na yan. No? Because there's a certain joy in the heart. Alam niyo, pagka merong nalilinis, may nare-revive eh. Diba sabi ko nga, sa natural, pag alam mong matagal kang hindi naligo at naligo ka, di ba sarap sa pakiramdam ng malinis? Mahirap naman pag sinabi ko, matagal kang hindi nag-toothbrush ka, di ba? Parang gusto mong lagi amoy ng hininga mo. No? Kami mag-asawa, pag alam namin yung mga kuko namin, marumi na at parang nalinis ito, hindi mo alam, no? There is something that is fulfilling. How about more dun sa spiritual life natin? Dati tayong marumi. Dati automatic na sa atin ang kasalanan. Pero dumating yung panahon, habang nakikinig ka dyan, may nililinis ang Panginoon. No? Meron ka nakikitang pagbabago. No? There is something that is revived in you. At sanctification pa lang yan, how much more pag talagang nabautismo na tayo ng Holy Spirit, and habang nabautismo na tayo ng Holy Spirit, we are walking and having the journey unto our adoption. Kaya nga, kapag tayo na ipanganak na muli, may pain din yan. Ako, pag nababautismo ako sa tubig, hindi ko pinapangakong wala nang uusig sa'yo. Mas marami yan. Hindi ko pinapangakong wala kang problema. But remember, iba ang problema ng bride. Iba ang dating sa kanya ng problema. Maganda yung narinig natin kay Pastor Jason last Sunday. No? Nung nalaman natin kung kanino tayo galing. Nung nalaman natin na ang ating Panginoon, bago pa itatag ang sanlibutan, He has certain attributes to display. Kailangan kasi ma-express eh. No? At wala siyang pipiliing expression kundi yung nobya niya, yung church. Ngayon natin naintindihan kung bakit minsan may karamdaman tayo. Ang akala natin dati, pag nagkasakit tayo, kasi may nakain ako, hindi ako inalagaan ang sarili ko, which is at some point, pwedeng maningil ang katawan pag hindi mo inalagaan. Pero pag ginawa mo na ang lahat, and still mayroon kang naramdaman, God wants to display His healing. Kasi hindi ka tagaling kung hindi ka magkaroon ng karamdaman. At some point, mga kapatid, may panong mga kailangan tayo na kahit anong ginawa natin, kulang pa rin because God wants to display Himself as a great provider. Well, may mga tao na provided sila kasi mayaman sila, pero ibang bride, mga kapatid, galing kay Lord yan. No? Ipapakita ni Lord, not by might nor by power. Of course, we have to work. We have to exert effort kasi tayo nga expression eh. But God will prove, mga kapatid, na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yeah. Ngayon, naintindihan na natin yung mystery ng trials and sufferings natin. It's not for us to be punished by God, but for us to express the attributes of God. Kailan yan? Before the foundation of the world. Kaya sabi ko, pag ang bride ang nanalangin,
O tayo, Panginoon, bigyan niyo po ako ng ganito. No, darating sa point, pag nanalangin ng bride, Lord, I'm claiming my inheritance. I'm claiming who am I before the foundation of the world. No? Kaya nakita mo, pag nagkakamali ka, hindi ka mapakali. Kasi hindi ka ganun eh. Hindi tayo ganun sa kaisipan ng Diyos before the foundation of the world. Tapos pag may nagawa kang mali, kahit ikaw lang nakakita, may guilt feeling ka. Wala naman nakakita Wala namang uusig sa'yo. Pero may umuusig sa'yo mga kapatid, yung calling mo. Mas maganda yon kasi ibig sabihin, itama mo lang yan. Iharap mo lang sa harapan ng Diyos yan. Ang pinakamahirap labanan yung guilt feeling. Kasi ang guilt feeling, kahit saan ka pumunta, hahabulin ka niyan. It is something that is not to be escaped for. It is something that you have to face God. Lord, I'm claiming my justification. And now I am sanctified. And now I am baptized with the Holy Spirit. And now, Lord, I am claiming my adoption. Yaan ang panahon natin ngayon. That's why there are calamities. Yan ang susunod nating subject, Lord willing. The whole creation is groaning. My God, yung nangyari sa Cebu, ito lang. Hindi ko akalain ganun ang mangyari sa Cebu. Sa totoo lang, nandun ako sa seminar. Naabangan ko yung merong akong kinasal doon na nasa bubong na sila. Walang nagre-rescue sa kanila. No, nagfe-Facebook na nga sila, buti nga meron pa siyang load or kuryente para lubog yung bahay. May part sa Cebu na lubog ang bahay. Hindi ko nga alam kung hindi na ko konsensya yung mga flood control projects. Puro baha. Imagine, bubong na lang ang makikita. May bata yun. Kinasal ko yun, I think, how many years ago sa Cebu? May bata silang dala. Siyempre, giniginaw yun doon. Tinamaan din ng Negros Island. Visayas. Kumusta naman ng mga kapatid doon? Ayos naman. No? Pero talaga, Cebu, talagang, no? Mukhang siya ang tinamaan ng maigi. It's groaning. These are birth pains kasi meron na ipapanganak. So, ang tingin ng sanlibutan, calamity. Of course, sabi ko, hindi tayo natutuwa sa mga naapektuhan. But generally, in a big picture, merong lalabas na new earth. Because this earth is groaning now for its original condition. Wala namang bagyo nung walang kasalanan eh. Kaya minsan kung ano sinisisi natin sa bagyo, kung magtapon tayo ng basura, yung mga environmentalist, totoo naman yan. Pero sa totoo lang, ang dahilan ng mga yan ay kasalanan. Aalisin ng Diyos ngayon ang kasalanan, lilinisin niya ito. Lilinisin niya ang mga bagay na marumi. And there is an ultimate cleaning of all of this. Pupunta tayo dyan mamaya, no? Okay. So, naintindihan natin, tayo in a new birth experience, 3 steps of grace. Remember the word grace. 3 steps of grace, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Those are steps. Ibig sabihin, you cannot be sanctified kung hindi ka na-justified. God knows what He's doing. Mahirap kang linisin kung hindi ka pa pinulot. Kailangan maramdaman mo sa sarili mo na it is only by grace pinulot tayo ng Diyos dahil hindi natin kaya ang sarili natin. Hindi natin kaya ang sarili natin na iangat at linisin. No? No? Kahit yung sanctification, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Kahit nga mga anak natin, hindi natin kaya yan eh. We can just pray and apply the token. But it's God. Sa mga naririnig nila. Kaya lagi ko sinasabi, ang first step dyan, maupo yan dyan, makinig yan. And let him or her have a personal experience. Dahil pag personal na sa kanya narinig niya, hindi na mawawala sa kanya yan. Pag tayo lang nagsasabi, okay yan pag nasa harap natin, paano kung mas madalas wala sa harap natin yan? Diba? Kaya minsan may mga magulang na may problema sa mga anak. Sabi ko na lang, mag-pray lang tayo. Kasi yung prayer natin, yan ang hindi mawawala kahit saan siya pumunta. Pero kung inanag natin yan araw-araw, oh my God, baka lalo niyang hindi maintindihan. Because it's not us, it's God.
justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost unto adoption. I would like to read this quote. Dito tayo huminto. Okay. Ulitin ko ulit. I think through our ages has proved this to be true. Water, blood, spirit. Kasi ganyan na nangyayari sa mundo, di ba? O, tinan nyo. Tayo, water, blood, and spirit. Water baptism, then, ang tubig pwede maglinis yan, pero hindi ultimate cleaning ano yan. Pag ikaw ay nasa medical field, yung mga ginagamit sa pang-opera, hindi nililinis yan ng tubig lang. May tinatawag silang autoclave. No? Yung mga bakal na ginagamit sa surgeries, apoy ang naglilinis yan. Kasi hindi mo pwedeng gamitin yan sa isang infected, tapos tubig lang ang panlilinis mo, gagamitin mo ulit. No. Kaya nga mga kapatid, ang unang pinanlinis sa earth, water, sa panahon ni Noah. Ang pangalawang pinanlinis sa earth, tumulo ang dugo ng ating Panginoon dito sa lupa. It's the blood. Now, in the future, it will be fire. Kaya nga may 3 world wars. Tamahan natin ng konti yan mga kapatid. Hindi lang ito mga calamities, iba pa yung mga digmaan. Bakit mga kapatid? Anong nangyayari sa mundo? It's having its birth pains. Walang pain na masarap. Imagine niyo yung nanganak. Diba? Wala akong nakitang nanganak na nakangiti habang nagle-labor. Oh, sarap naman. May ganun ba? Hindi. Meron nga akong narinig na nanganak, halos mamura niya asawa niya mayat-maya. Of course, hindi naman siya galit. Ang sakit kasi. Masakit yun eh. Pero kailangan niyang ilabas yun. Yung mga panganganak nung noon na natural, na wala pang OB nun, yung, anong tag sa Tagalog ng midwife? Ha? Kumadrona. Minsan nalilito ko sa kumadrona at sa matrona. Iba yung matrona, no? My God, baka ba sabi ko matrona eh. Kumadrona, midwife, di ba? Iri, pag masakit daw, mas maigi. Kasi nauso yung yung painless. No? Sino dito nag-painless birth? Huwag po kayo mahiya. Meron ba? Alam ko yung kapatid ko nag-painless yun. Kasi gusto kong tanongin sa painless, wala ba talagang pain? Wala ba talaga yun? Talagang nakaganon lang yung babae, hay, sarap. Ano ba yun? Painless? Iba kasi yung painless o lesser pain. Pero may sakit pa rin eh. Medyo nabawasan lang. Ang problema raw sa painless, sabi ng mga doktor, may mga kaibigan ng doktor eh, dahil hindi maramdaman ng nanay yung sakit ng masyado, yung ulo daw nadideform. Hindi ko alam paano nangyayari yun. Alien, parang itlog. Nadideform yung ulo kasi hindi daw masyadong naire. It has a point. Kasi tinanong ako ng doktor nun sa kay sister wife eh. Gusto mo ba ng painless? Sabi ko sa asawa ko, gusto mo ba ng painless? Huwag ako tatanungin. Masarap yung may pain eh. Kaya mahal na mahal mo yung anak mo kasi ang sakit eh. Diba? Kaya hindi mo siya malilimutan kasi masakit. Kasi imagine mo kung si Zoe nagpainless sa si Mia kung yung mga ulo nila deformed, di ba? Parang hindi naman magandang tingnan. At least normal yung mga ulo nila. Kaya sabi ng aking sister wife, he agrees with me, hindi, gusto ko natural, yung may pain. Because that's the way it is. No? Tandaan niyo mga kapatid, nung ating Panginoong Kristo Jesus pinatay sa krus, lumabas yung tubig, lumabas yung dugo, lumabas yung buhay, painful yun. Nanganak si Lord Jesus Christ sa krus. This is a birthplace. Pinanganak siya sa manger physically. Mga kapatid, after 33.5 years, may ipinanganak siya dito. And I am one of them. Nakita niyo mga kapatid yung nanganganak?
Diba? Labor and rest. Yung nanganganak, bago yan manganak, labor ang tawag, tama? Ano ba Tagalog ng labor? Nagtatrabaho yan, kahit nakahiga lang, nagle-labor, masakit. Pero pag nanganak na, at sinabi ng doktor, congratulations po, Mrs. It's a healthy baby boy. Tulog agad yan. Kahit hindi mo nasasabihin yan, Mrs. matulog ka na, automatic yun. Bakit mga kapatid? Ganun din si Lord, di ba? Water, blood, spirit, and He gave up ghost, natulog sa ating Panginoon. Natulog lang siya dahil hindi siya patay. Yung kaluluwa niya nagtrabaho doon sa impyerno. Yung kaluluwa niya, mga kapatid, nagtrabaho para sunduin ang mga Old Testament saints. Yung kanyang katawan ay nandun sa libingan, pero mga kapatid, tulog lang siya. After 3 days, is the resurrection. Dahil na ipanganak na ang Christianity. And I am one of them. Kaya nga importante sa atin itong emblem na ito. May namatay kasi merong nabuhay. Ako yun. Hallelujah. Kayo yun. And that was 2,000 years ago. May sounds naman dun sa labas. Meron naman. Yeah. O meron tayong mega celebration mamaya. Okay. Itutuloy ko yung message. I think through our ages has proved this to be true. Water, blood, spirit, justification, sanctification, the baptism of the Holy Spirit, that types or makes or the antitype which takes away from the natural birth. Okay. Look, when a woman or anything in travail for birth, the first thing comes to pass, the breaking of the water, a normal birth. Second thing is the blood, and then comes life. Water, blood, and spirit, and that constitute the normal, natural birth. And so it is in the spiritual realm. It's water, justification by faith. Believing on God, receiving Him as your personal Savior, and being baptized in the water. Second is sanctification of the Spirit, that God cleanses the Spirit from all the elements of the world and the desire of the world. Ang nangyayari sa isang believer, sa sanctification, nililinis siya ng Panginoon. Ang tanong, magkakamali pa rin ba siya? Yes, nasa laman pa tayo eh. Pero ang sabi ng prophet, ang inaalis niya dyan yung desire ng mali. Kaya minsan magkakamali tayo, no? Minsan natatrap yung laman natin, pero yung desire wala na yun. Kaya nga pag nagkamali ka, nagsisisi ka kagad. Nung wala pa tayo kay Lord, yung desire nandun, kaya hinahanap mo yun. Pero ngayon mga kapatid, at least wala ng desire. Bakit? Ba't nalilinis yan? Dahil ready na ang Holy Spirit to baptize that believer. Dahil malinis ang Holy Spirit, kailangan malinis to. Kaya iba yung nakakasala, iba yung nakakamali. There is only one sin. Unbelief. Kahit hindi mo pa ginagawa, pag hindi ka naniwala, kasalanan na yun. Sa mata ng Panginoon. Kami siya may nagtanong sa akin yan eh. Ano, pastor, nagkakamali o nagkakasala? Ang tanong ko ron, nakagawa ka ng mali? Pastor, nakagawa ko ng mali. Nagkasala ako. Okay. Tama yan o mali? Pastor, mali. Kailangan mo pagsisihan. Then you believe it's wrong. Then you are a believer. Hindi kasalanan yun. Nagkamali ka lang. Huwag mo lang ulitin yung pagkakamali. Kasi pag inulit-ulit yun, ibig sabihin, desire mo na yan. And that makes you a sinner. See? Mga kapatid, iba ang grace. I want to magnify on the word grace because justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost are the, ano yan? Steps of grace. Hindi instant yan. Kung walang grace, mga kapatid, wala na tayong lahat. Kung pagbabasihan ng Panginoon yung mga nagagawa nating mali, wala na tayong lahat. Even me.
But thank God for the grace. Hallelujah! You're justified. You're sanctified. We have a sticky nature, yes. Kaya nga may overcoming eh. Kaya nga pag nagkamali ka, nalulungkot ka eh. May mali sa'yo kapag nagkamali ka, tuloy-tuloy ka pa rin. There's something wrong. Mas delikado yan. Pero mas maigi yung nagkamali ka, you're condemning that error. You're condemning that evil spirit, but God is not condemning you. Remember mga kapatid, bakit tayo nagkaganito? Bakit ang mundo ngayon ay may bagyo? Oh, bakit may digmaan? Bakit para ang lupa ay nasumpa? Remember this kung bakit may ganito. Pag-ibig ng Diyos yan kay Adan. Dahil nung nagkamali si Adan, imbis na si Adan ang sinumpa, sumpain ang lupa. Ganon kamahal ng Diyos ang anak niya. Kahit nagkamali, hindi niya kinondem si Adan. Ang kinondem niya, yung lupa. Dahil sa ginawa mo, Adan, sumpain ng lupa. Ngayon, tubo na siya mga tinik. Ngayon, kailangan na siyang magtrabaho para kayo kumain. Kung i-furtherance mo pa yan, ngayon may bagyo na siya. Ngayon may lindol na siya. No? Dahil imbis na si Adan ang sumpain, napunta ang sumpa sa lupa. Kaya nakita niyo kung bakit tutubusin din ng Diyos ang lupa. Tutubusin ng Diyos ang lupa. Siya ang tutubos niyan. Dahil una niyang tinubos yung anak. Ibig sabihin, susunod ang lupa sa mga anak. Laging mauna ang mga anak. Ikaw, kapag may nasusunog na bahay at meron ka anak doon, anong unahin mo? Yung bahay o yung anak mo? Di ba? Wala ka nang munang pakialam sa bahay, hayaan mo masunog yan. Ang importante rin yung anak ko. Kaya gagawin mo lahat para kunin siya. Ngayon, siyempre, bahay mo yan. Salamat, ligtas ang anak ko. May problema ka, wala ka ng bahay. Sa susunod na yan, at least okay na ang anak ko. Ganon din ngayon mga kapatid. God will cleanse this earth, pero inuuna niya yung mga anak niya. Kaya nga tayo yung unang nililindol eh. Tayo yung unang nagkakaroon ng mga bagyo sa buhay. Tayo yung unang nagkakaroon ng groaning. Di ba yan ang sabi ni Paul? No, the whole creation is groaneth, even ourselves, the first fruits of the Spirit, are groaning as well. Bakit mga kapatid? Uunahin niya yung anak niya. Alam nga namang malinis yung titirahan mo, yung titira hindi malinis. Kaya, pag palagi may bagyo sa buhay, baka meron pang hindi maayos dyan. Sa totoo lang, nung umatid tayo din nung seminar nung pampalinis ng hangin, di ba? Doon ko nalaman kaya pala minsan umulan tsaka bumabagyo, nililinis yung hangin. Kasi may makina ngayon na imbento, muntik nang ibenta ni Denny yan Nailagay mo lang yan dyan, lilinisin yung hangin, parang umuulan, para talagang may fog. So yun palang mga ulan, at saka yung mga bagyo, nililinisin yung hangin kasi ang dumi na. Kaya pala bumabagyo kasi tao rin na may gawa, narumihan yung hangin. Yeah. Sa totoo lang, ang tingin ng tao sa calamity, ang tingin ng Diyos siya, nililinis niya. And wait, there's more. Sa dulo, ang ultimate na panlinis. Ano yan? Ano yan? Fire. Fire is the Spirit. Water, blood, Spirit. Sino unang nililinis ngayon? Tayo. Baptism of fire. God is a consuming fire. May sinusunog na sila sa buhay natin na hindi natin kailangan. Hallelujah. Ikaw kapatid, ikaw tatanungin ko bilang believer, gusto mo ba na lagi kang binabagyo? Gusto mo ba na lagi nililindol ni Lord ng buhay mo? Ikaw, tatanungin kita, gusto mo ba yan? No? May inaayos ang Diyos Tandaan niyo si Jonah, hanggat hindi tumama ang posisyon niya, hindi huminto yung bagyo doon sa barko.
Bakit? Dahil gusto ni Lord na lunurin si Jonah? Hindi. Kailangan si Jonah bumalik sa tama niyang posisyon. Kaya di ba, ang galing ni Jonah, propeta pa rin eh. Tiruin mo, ang tanong sa kanya, ang sabi niya, no, ako ang dahilan kung bakit ganito. Propeta pa rin eh. Alam niya eh, ako ang dahilan. Anong gagawin namin sa'yo? Magpe-pray tayo. Hindi tayo magpe-pray. Kahit anong luhod natin yan, walang mangyayari dyan. Itapon niyo ako sa dagat. Ikaw ba pag meron ka, kahit na ikaw masamang tao, bagyo lang ha, itatapon mo pa sa dagat, di ba lalong delikado yon? But Jonah knows. Dahil pag tinapon siya sa dagat, nagsisimula na siyang bumalik sa dapat niyang puntahan. The same thing with us, mga kapatid. Minsan yung solusyon mo sa problema mo, hindi mo pa makita fully, pero simulan mo lang. Simulan mo lang magpatapon sa dagat. Excuse me. Then, Jonah is on its way sa Nineveh. Yung mga kapatid, water. Ano sunod na pinuntahan ni Jonah? Sa loob ng malaking isda. Ano ba nasa loob ng malaking isda? Puro dugo yun. Blood! After 3 days, binuga siya ng malaking isda. Life. The same thing. Kaya nga, inuna pa rin ng tubig in Jonah's time. Are you still there? Saan tayo huminto, Sister Kayla? Thank you. Yan, yung desire of the word. And then, the Holy Spirit comes. Comes in and gives new birth and fills up that sanctified vessel. Okay? Pag dumating ang Holy Spirit at binautismo ka ng Holy Spirit, malinis na yung lalagyan yan. No? Pupunuin niya yan. Yung nilinis na lalagyan. Lalagyan tayo. We are the temple. No? Kaya nga, talagang pagdating sa bride body, hindi ito sali-sali. No? Nakaupo ka dyan, hindi ka sumali dito sa TLM. Pag ganyan ang tingin mo, mga kapatid, kailangan ka maipanganak ng Diyos. Kaya ka nandito, hindi ka sumali, pinanganak ka. Pag pinanganak ka, you're a part of the family. Amen? Kasi kung sali-sali ka lang dito, isang araw wala ka dito, daming problema eh. Di ba? Actually, nagpapatibay sa isang church as a family is our challenges, the problems. Na kahit na anong problema, pamilya pa rin tayo rito. Yeah, yung pamilya ba? Kunyari nag-away yung mag-asawa, hindi na siya uwi? Ano ba rin, Mil? Uuwi pa rin, di ba? Oh. Yeah. Yung anak, kapag napalo, hindi ba yun uuwi? Uuwi pa rin yan. Magleyas man yan ng ilang araw, uuwi pa rin yan. Because it's a family. Ngayon, kung ang tingin mo sa church ay organization lang na sali-sali, pwede kang mag-apply, pwede kang mag-resign. Kaya minsan pag may mga ganyan, na ang tingin nila ganyan, sa akin lang, iba ang tingin niya sa church. Ang problema niyan, mag-a-apply na naman sa ibang church yan. At magre-resign ulit. Kasi gano'n ang tingin niya but not for the family. Kahit nga magbangayan tayo rito minsan. Dito nga, ang dami ko lang napagalitan, nandiyan pa rin eh. Bakit mga kapatid? It's a family. You are born in it, water, blood, and spirit. Ito MC natin kanina, si Darnell, ilang beses na ito napagalitan, nandyan pa rin. Pero tamo naman ngayon na is improve a lot. Yeah. Naku, si Denny, lalo na.
No? Kung nakakalubog lang ang sermon, nasa ilalim na yan ng hukay. But look at them now. Di ba? Kasi birth pain yan eh. Pag sinasermonan ka, masakit yan, pero may pinapanganak dyan. Hayaan mo lang. Ganun talaga yon. Ang prinsipyo ko pa naman, mainis ka na sa akin, I have to do what I have to do. Kasi ang gusto ko may panganak ka, hindi ka stillbirth. Walang sali-sali dito. Pag naipanganak ka na, whether you like it or not, you belong to the family of God. Kahit na anong mangyari, hindi tayo pababayaan ng Ama natin. Never. You may have problems and challenges, but never. Hindi yan sali-sali. This time, you're not born of a woman. You are born by God. Of course, ginamit pa rin ng church as a woman. No? Kasi may ipapakita ko dyan eh. No? Sige, ito muna. Now we find out then, it's fully born. When the baby usually, now when the water breaks, you don't have to do very much about it, and when the blood comes, you don't have to do much about it. But in order to get that life in the baby, you've got to give him a spanking and make him yell out. Pagka yan ay may buhay na, pinaiiyak na yan, pinapalo na yan, no? And that's now without education, as my brethren here are so well trained to theirs. But I have to take the nature to type it. And there you are, that's what happened in taking a real spanking to get this to them. Kaya nga pagka ikaw ay nabaptize ng Holy Spirit, may mga panahong iiyak ka na. Ibig sabihin, buhay ka. Hallelujah! May mga challenges ka minsan na hindi mo na makakayanan. You will cry in secret, mga kapatid. Thank God, at least buhay ka. Mas delikado sa doktor pagka hindi umiyak yung bata. Walang buhay yun. No? Yeah. Now, Hindi ko pa rin siya matatapos pala. Tama ba yung oras natin yan, Danny? Tama ba yan? Tama. Parang ang bilis ng oras ngayon. Parang may ginawa yata kay Cheryl. I thought matatapos ko na ito eh. So yung illustration next time na natin ipakita. Hindi ko pa papakita ngayon because I'm seeing okay. Ito na lang. So notice in a seed's birth, seeds, apostrophe S. So notice, sa birth pains pa rin ito kinuha. So notice in a seed's birth, the old seed must die before the new one can be born. So therefore, death is hard anytime. So it's painful, it's distressful, birth is the same because you're bringing life into the world and it's painful. Have you noticed yung statement ng prophet? Birth is painful, death is painful. Pero mga kapatid, in order to give life, there must be death. Sa palagay niyo, may buhay tayo ngayon kung walang namatay sa krus? Do you believe that? Yeah. In order for us to live, binamatay. Brother Tom, anong kinain mo kanina ng tanghalian? Ha? Gulay. Diba? Nabuhay ka sa gulay. Pero nung binunot mo yung gulay doon sa tanim, namatay yun. Tama? Ikaw dyan, anong tanghalian mo kanina? Wala. Mamatay ka dyan. Hindi ka tanghalian ng bira. Ibang klase palang kaso di ano. Dodong, ba't ginugutom yung asawa mo? Hindi nagtanghalian. Ikaw, Denril. Ha? Adobong baboy. Kinain mo yung baboy na buhay? Hindi. Di ba? Para ka mabuhay ngayon, namatay yung baboy. Can you see?
Both painful yan. Dahil baka, para may mabuhay, kailangan may mamatay. At para din mabuhay si Kristo sa atin, kailangan mamatay tayo sa sarili natin. We have to die. Kaya nga may word na, born again. Kasi walang born again kung walang namatay. Kaya nga hindi pwede mag-exist yung dalawang buhay, si Kristo at saka ikaw. Kaya kapag hindi pa si Kristo nasusunod sa iyo, ikaw, mga kapatid, hindi ka pa born again. Sumali ka lang sa born again. Kaya nga sinasabi ko, walang sali-sali dyan, you must be born. You must feel the pain. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon. Mga kapatid ko mahal, we must be born again. Kung sino ka man dati, kailangan mamatay na yan. Hallelujah. To live with Christ, to die is gain. Yeah. Ano sinabi ng Bible? Hinahayaan ni Pablo na mamatay siya sa sarili niya para si Kristo ang mabuhay sa akin. Hinahayaan niya maging mahina siya para si Kristo ang malakas. That's the way it is. Alam mo, ang pumapatay sa isang tao, sabihin natin, ang nagpapahina sa isang believer yung self-reliance. Kaya kapag kaya mo, papabayaan ka ng Diyos, sige, kayanin mo. Dahil isang araw marirealize mo, pagpagod ka na. Minsan mahirap ang ganyan kausap, yung self-reliant. Minsan pagsasabi, Pastor, kaya ko pa di kayanin mo. Dahil alam ko naman, pag totoo kang believer, isang araw susuko ka rin. At sinasabi ko na, pag pagod ka na mag-usap tayo ulit, mahirap kausapin yung taong hindi pa pagod. May dating humingi sa akin ng payo, Pastor, hindi ko pa mag-give up talaga yung pag-iinom. Talaga nakakainom pa ako. Ang payo ko sa kanya, ubusin mo lahat ng alak. Yan ang gawin mo ha? Nagulat siya Oo, ubusin mo. Mag-inom ka na mag-inom. Kasi naniniwala ako sa heart ko, pero hindi ko na sinabi sa kanya. Pag totoo, tinawag ka ng Diyos, isang araw mapapagod ka. Mas masarap kausap yung pagod na at suko na. O ngayon, kung sumisimple-simple ka pa dyan, hindi ka papagod. No? Dahil kapag sinabi ko sa'yo, huwag kang iinom ha, hindi yan tama. O pagkaharap ako, okay ka. Paano pag tumalikod ako, mas madalas yun? Hindi ka naglilingkod sa tao, you're serving God. No? Kaya lagi kong pa dyan, umupo ka lang dyan, kung may kahinaan ka, isuko mo lang kay Lord, kasi hindi mo kaya yan, hindi ko rin kaya yan. Pero pag si Lord nang kumilo sa'yo, come unto me, and I will give you rest. Yeah. Wala tayong magagawa, hindi papagod. Yun nga nangyari sa kanya, napagod na siya. Dumating sa point, pag uminom siya ng alak, hindi na masarap ang lasa. Ewan ko lang ha, hindi naman talaga masarap ang lasa ng alak ever since Siyempre, hindi pa ako believer, no? Siyempre, pag nayaya ka, katapos ng basketball, yung mga hindi pa believer, inuman. No? Napapainom ka kasi peer pressure Pero talagang, ayoko talaga ng lasa nun. Ang nangyayari, ako nakakaubos ng pulutan. Sabi niyo, gusto mong kanin? Meron ba? Kasi ayoko uminom. Gusto ko yung pulutan. Yung pulutan pala, konti-konti lang yan sa mga marunong uminom. Sabi, dyan konti-konti lang yan. Hindi ko alam, pag sa amin may ganyan, kinakain ko Kaya pala, inaasar nila ako, dyan gusto mong kanin? Yung pala, akala ko, seryoso. Yung pala, pang-asar yun. No? Pero salamat kay Lord. Ibig sabihin talaga, hindi ko gusto yan. No, sumasama lang ako sa inyo kasi ayoko wala akong barkada. Pero naintindihan ko na, salamat kay Lord. No? That deep inside me, talagang ayoko nun Hindi naman masarap kasi. Pwede pa yung soft drinks, matamis. Yung mga iniinom pa naman nun. Ewan ko. Mga tanduay pa nun, mga lapad, bilog. Hindi talaga maganda ang lasa. No? Masarap pa yung pulutan.
bigyan niyo akong kanin. Pero isang araw, mahilig ka sa inom, pag napagod ka na, wala na, yung panlasa mo, wala na. Thank God. No? God has sanctified you. Umalis na yung desire kasi umalis na yung spirit na gusto ng alak. Spirit yan eh. Alam niyo, pag yung mga tindahan ng alak, anong tawag doon? Wines and, spirits, di ba? Natataka ko nung noon, may spiritong binibenta dyan. Wines and spirits. Pero tama siya eh. Kapag binuksan mo yung alak, nung una nun, yung biological father ko, Daddy Mike, nagiinuman pa kayo nun, lagi ko naririnig ang unang tagay sa demonyo. Ang unang tagay sa demonyo. Talaga kiniklaim nila kasama nila demonyo doon. Hindi sila mali. Ang unang tagay ay sa demonyo. Sabi ko, oh my God, may demonyo rito. Pero at least sila, inaamin nila na may demonyo ron. Yung iba pa, dinay-dinay pa, hindi. Kristiyano ko, hindi, may demonyo dyan. Spirits, eh. Ang mamaya away. Yan. Salamat nakalaya na tayo dyan. Amen. Sila lang nag-amin na. Mukhang si Brother Chris lang yata. Layang-laya na si Brother Chris dyan, ano? Feel na feel niya talaga. No? Salamat kay Lord. We will continue this, part 3. No? At least we know what God is doing earthly and God is doing to us spiritually, may natural type yan sa birth. No? Because next time, we will be discussing itong mga world wars. First World War, nangyari 1914 to 1918. Hydrogen bomb. No? Diyan lumabas mga kapatid yung poison gas. Pati yung mga bomba nag-e-evolve eh. Di ba? World War II, ano ang sikat dyan? Atomic bomb. Okay. World War III. Nuclear bomb. Nakita niyo palit ng palit. Anong malaki? Atom o nucleus? Ha? Yung atom, sa loob niyan yung nucleus. Nuclear na. World War II, atomic bomb. World War I, Jurassic pa yun. Poison gas lang. Hindi magkakaroon ng mga ganyang discoveries kung walang purpose ng Panginoon. Lilinisin niya itong earth na titirahan natin. Amen? Yeah. Of course, yung nangyari sa Cebu, oh my God. May nag-comment nga sa Facebook eh. Kasi talaga naman, may mga kapatid tayo ron at kayang ingatan ni Lord ng mga kapatid. Yan kasi ang ang launching pad ng Catholicism. Papupunta ka sa Cebu ron, tingnan mo yung Santo Niño Basilica. Oh my God. Pumunta kami ron, hindi para sumamba. Pumunta kami ron just to see. Na tourist spot yun eh. Talagang puro Santo Niño yan. Para ka nasa Vatican sa loob ng simbahan ng... Really. Dati ang hirap mag-penetrate ng message yan because it is a Catholic country. Pero may mga message believers na. But of course, Cebu lang yan. No? What happened in the Great Tribulation is talagang catastrophic. Kaya nga kailangan umalis tayo rito bago mangyari yan ng 3.5 years. Amen? Yeah. So mga kapatid, we are in a season of birth pains. Masakit. Masakit. Anong nangyari? Biruin mo, nakita niyo yung mga kotse nagpatong-patong? Sabi ko, paano nangyari yan? Patong-patong yung mga kotse. Mayroong mga tao sa bubong. Yun lang ang nakita kong believer doon, yung kinasal ko na nandun sila sa bubong, na nandun yung bata for how many hours? Nakita ko na rescue na. Bagal sa Pilipinas. Wala tayong helicopter yata dito. Yan ang mga kailangan dyan eh. Minsan bilang Pilipino, daming pera sa table ng mga ghost projects. Pambili na sana ng helicopter yun. Kaya lilinisin ni Lord ang dumi. Marumi. That's why God will cleanse it. Tayo rin, pag may dumi pa tayo,
Yung mga bagyo sa buhay natin, pampaalis yan ng mga dumi. At least malinis na. Thank God. Huwag yun na ulit dumihan. Huwag na kayong bumalik sa dati. Tulungan tayo ng Panginoon. No? Nagtiwala sa atin ng Panginoon. Can we sing that? Prayer natin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa amin. Mabuti ang ating Panginoon. We have prayers here. Of course, si Sister Karen ay nasa hospital pa. Brother Chris, we'll pray for her. Sister Caroline, complete recovery. Hindi ko ma-imagine magkasakit si Caroline. Ang lusog-lusog nun. Pneumonia. Naulanan. Ha? Flu season ngayon eh. Sa totoo lang, minsan ang sakit, hindi na dahil mahina ang katawan natin. Ang dumi na talaga ng paligid. Ako, matching na naman ako ngayon dahil laging sa aircon. No? We'll pray for them. And of course, we'll pray for Brother Aaron. Salamat kay Lord at ang kanyang family. May prayer request ba dyan sa Zoom? Wala naman. Minsan may humahabol sa kay Karen Cosa para specific, Sister Karen. Karen Cosa de Guzman. Prayer request, maging smooth ang paglakad ng papel ko bukas para mabayaran ng hospital bill. Saan ba naka-confine, Brother Chris? Pwede ba siyang bisitahin doon? Pwede? Namimiss na rin natin si Sister Karen. Sister Karen, we miss you here. Nasa Zoom siya. Papanalangin natin ngayon talagang complete recovery mo, kapatid. And of course, ito mahirap sa karamdaman yung financial burden din. Of course, ay matuloy na chemotherapy ko sa Friday. Kayanin ng katawan ko kahit kakadischarge ko lang at wala pong maramdamang effect ng after effect ng chemo, maging maayos po ang pakiramdam ko. No? We'll pray for Sister Karen as well. Lapit na anniversary natin, mga kapatid. Salamat kay Lord. Let's bow our heads. Salamat aming Ama for the birth. Though there's pain, but still a birth. Salamat, Lord, sa buhay ng aming anak, Brother Aaron Rosario. Aaron Joseph Rosario, Lord, sa kanyang gratefulness sa mga nangyayari sa buhay niya, aming Ama. A real experience of a real young believer with a family. Lord, linisin niyo ang aming anak, aming kapatid. Even, Lord, the womb of the wife, Sister Zoe, kayo, Lord, ang nagpalat, naghawak. Higit sa lahat sa buhay na nasa loob na galing sa inyo, aming Ama. Lord, galing ito sa inyo, Lord. Papalayan niyo ang baby ni Aaron tsaka ni Zoe. In the name of our Lord Jesus Christ, we thank you, Lord, for abundant provisions to them as well. Lord, hindi kayo nagkulang sa aming mga anak. Hindi kayo nagkulang sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. Lord, kayo din, Panginoon, we're praying Sister Karen de Guzman sa kanyang bills na babayaran bukas, ilalakad ng papel sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, Lord. Namimiss na rin namin siya rito sa church. And Panginoon, we're pleading, Lord, and we're kneeling our hearts for her complete healing in the name of our Lord Jesus Christ. Sa kanyang chemotherapy, Lord, ito ay painful din, aming Ama. At wala siyang maramdamang sakit at matuloy na ito sa Friday. Panginoon, there may be some medical procedures but we're trusting in you. Our full trust is in you, Lord. You may use medical aids, but you are the cure for Sister Karen Cosa de Guzman.
Salamat aming Ama. Salamat aming Panginoon. We thank you, Father. We thank you, Lord. Maraming salamat. Hindi kay Mama Net, Lord, sa kanyang kaarawan kahapon. And Lord, you also bless ang transactions. Sister Angelita, Lord, Molina, sa pangalan ng Panginoon, for the smooth transaction ng purchase ng kanyang property, as requested by Ninang Doris Lakap. In the name of our Lord Jesus Christ, even yung bukid, Lord, na pinapanalangin, Lord, you know the blessings, you know the needs, in the name of our Lord Jesus Christ. That even, Lord, this church that you've blessed and you've called, this is your wife, Lord. Sa lahat ng pangailangan, salamat, Lord, ay nakakabayad kami, Lord, sa mga obligasyon namin. And Lord, you are our husband, our great provider. We thank you, Father. We thank you, Lord. Even, Lord, sa property ng Villa Alfaro, you bless it, Lord. You bless it. Everything. Panginoon, may mga panalangin sa aming mga puso. There are some struggles in the hearts. Even today, Lord, there are things that we may not understand. But Lord, salamat, pinagkatiwalaan niyo kami. Forgive us, Lord, if there are shortcomings. Forgive us, Lord, if there are just misunderstandings. But Lord, nagtiwala ka sa amin. Forgive us, Lord, kung minsan nasisira namin ng tiwala niyo sa amin. But Lord, and yet, you still trusted us with the word and with the life. Cleanse us, O God. Cleanse us. Even our secret faults. Hallelujah, hallelujah. Mga panalangin, Lord, na hindi nabanggit, you knew it well. Bless our brethren sa Zoom meeting, Panginoon. Bless every channel of blessings, aming Ama. In our hearts, you can see it. Bless also the Polaris, Lord, Sales and Marketing Solutions. Pagpalaan niyo rin, Lord, even the businesses, even, Lord, the endeavors. Pinagpala niyo mga trabaho, tinatangkilik hanap buhay. You'll display your abundant provisions, Lord. Sa anniversary, Lord, lahat ng pangailangan you will provide because this is a Thanksgiving anniversary celebrations. Maraming salamat. Salamat po, aming Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos, sa kabutihan ako'y narito. Can we all stand and worship our Father who gave us birth 2,000 years ago? O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ko'y iniaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo. Lord Jesus, we also pray for the complete healing of Sister Caroline Cosa, Panginoon. Lord, she has a pneumonia. And Panginoon, kaya siyang pagalingin sa mga oras na ito, aming Ama. Sister Caroline Cosa, we thank you, Father, for the complete healing of hers. In the name of our Lord Jesus Christ, for Sister Caroline Cosa, salamat aming Ama.
As we bring healing, as we pray ng mga magulang, Mother Precious Sister Maribel, in the name of our Lord Jesus Christ, we thank you, Father. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Thank you, Father Lord, for the trust. Hallelujah! Hallelujah, Lord Jesus. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos. Kay buti mo, ikaw lamang. Hallelujah. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos, Ama. Sa iyong likhay luluwalhatin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Amen. Thank you, Lord Jesus. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa ating pastor. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Paunmainin niyo rin ako na alam ko nabitin ang oras. Hallelujah. Hindi ko na-manage yung oras. Patawarin niyo ako, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pero alam ko, pinagpala ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. God bless everyone. Hallelujah. Maaari na tayong upo. Dadako na rin tayo sa tithes and offering. Siguro, offering na lang. Amen. Hallelujah.
sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. Mari na rin tayong tumayo, mga kapatid. Who dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven? It's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I bring an offering to you. Amen. Ayun, announcement lang din sa ating 20th anniversary ng TLM Church. Hallelujah. Yung sa sinan ni Kuya Nats, sa mga hindi pa naglagay, maglagay na po tayo. Isa na po ako sa hindi pa naglalagay. Siguro, yun lang naman ang announcement. Maglagay na po tayo doon. Sa mga available, kung makikita naman natin kung anong, ano ba to? Tatlo dito eh. Kung may makaka-attend sa gawain, syempre, lahat naman tayo makaka-attend eh. Yan, kung may mag-stay ng gabi, meron din dito. Mag-stay ng overnight sa resort, meron din dito. Yan, sa mga kapatid natin, nawala pa, na alam nyo nawala pa, sabihan na lang natin sila. Ayun lang, siguro tawagin ko na si Brother Denny para sa closing prayer. Amen. Tayong lahat po ay yumuko. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Lord, tunay Panginoon na napakadakilan niyo sa aming buhay, Lord. Nagpapasalamat kami, Lord God, sa isang buong araw, Lord, na pinagpala niyo kami, Panginoon, at sa mga nagdaang araw din, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Lord God, na meron kaming mga ganitong gawain, Lord. Meron kaming Sunday service, meron din kaming Wednesday prayer meeting, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil kung walang ganitong gawain, Panginoon, ay hindi namin kayang mamuhay, Lord, sa mundong ito, Panginoon.
Lord, nagpapasalamat kami sa patuloy niyo po na paggagabay sa amin, sa patuloy niyong pagpapala sa amin, sa pagbibigay sa amin ng kalakasan, Lord, sa aming spiritual na buhay at sa aming physical, Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa pagpapala niyo sa aming buong pamilya. Lord, lahat kami na narito, Panginoon, ay iisang pamilya niyo na po, Panginoon, Lord God. Nagpapasalamat kami, Lord, dahil tinipon niyo po kami ngayong gabi, Lord God. Narito ang aming puso, Lord, handang makinig sa inyong dakilang salita, Lord God. At nagpapasalamat din kami, Lord God. Minsan pa, dahil, Panginoon, inihayag niyo sa amin, Lord, ngayong gabi, Lord, ang inyong kadakilaan sa aming buhay, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil binigyan niyo kami, Lord, ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Dahil sa inyo, Panginoon, ay nakamtan namin itong buhay na ito, Panginoon, na marahil dati, Panginoon, ay hindi namin ito naririnig, hindi namin ito maunawaan, Panginoon. Ngunit, Lord, nagpapasalamat kami. Dahil sa inyong pagkamatay, Panginoon, kami ay nabuhay, Lord God. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa mga nangyayari, Lord, sa paligid, Panginoon, ay nagiging tanda rin, Panginoon, na maging maayos na kami, Lord, sa aming pamumuhay, Panginoon, dito sa lupang ito, Panginoon. Dahil nalalapit na, Lord, ang inyong pagbabalik. And Lord God, nagpapasalamat kami sa pagkakagamit niyo, Lord, sa aming pastor, sa pagkagamit niyo sa kanyang lakas, sa kanyang boses, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na magbalik, Lord God, sa mga lakas na nawala, Lord God. Marahil, Lord, na mamaos ang boses ng aming pastor, Lord. Restore niyo po lahat, Lord God. Kayong patuloy na magpala sa kanya, Lord. Hindi lang physical, kundi sa kanyang buong aspeto, Lord God, sa kanyang buhay, Lord God, maging sa kanyang buong pamilya, Lord God. Lord God, nagpapasalamat din kami, Lord, sa pagkakagamit niyo sa aming kapatid, Brother Danry, Lord, bilang MC and song leader, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa gift, Lord, na binigay niyo sa kanya, Lord God, upang maging bahagi, Lord, ng inyong gawain, Panginoon, ngayong gabi. And Lord God, gayon din, Lord, sa mga tumugtog, Lord, nagpapasalamat kami sa gift, Lord, na patuloy niyong binibigay sa kanila, Panginoon, at maging sa desire ng kanilang puso, Lord God, upang may deliver, Lord, ang magandang awitan, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Lord God, maging sa multimedia team, Panginoon, upang maabot, Lord, ang mga kapatid namin, Lord, sa Zoom meeting, Panginoon. Kayo rin po, Lord, nagpapasalamat din kami sa kung paano nyo kami, Lord, pinagpala dito sa live, Panginoon, ay pinagpala nyo rin, Panginoon, ng mga nasa Zoom meeting, Panginoon, Lord God. And Lord God, pagpalain niyo po ang mga kapatid namin, Lord, na nag-birthday, Lord, kay Mami Net, kay Kuya Aaron, at sa mag-birthday pa kay Sister Maymay. Salamat, Lord, sa buhay na patuloy niyong binibigay sa kanila, sa kalakasan, Lord, and sa pagpapala niyo sa kanila, Lord God. Kapasalamat kami, Lord God. And Lord, ang mga handog, tithes and offering, church building fund, and mission fund na narito sa aming harapan, Lord. Kapasalamat kami, Lord. Itaas niyo po ito, Lord God, ng mga nagbigay, Lord God, ang mga nag-abot dito, Panginoon. Pagpalain niyo pa po silang lubos, Panginoon, dahil wala silang may bibigay, Lord God, kung hindi niyo muna sila pinagpala, Lord God. Lord God, nagpapasalamat kami sa patuloy na pagpapala niyo sa amin, Panginoon, and maging sa mga kakainin mamaya, Lord God. Kayo po ang patuloy na mag-bless nito, maging kalakasan namin physical na pangangatawan, Lord. And Lord God, dalangin namin, Lord, na after this prayer meeting, Panginoon, ay baon-baon namin, Lord, ang inyong dakilang salita, Lord God, upang makapagpatuloy pa po, Lord, sa aming buhay na tatahakin pa dito sa mundong ito, Panginoon. And kayo lamang, Lord, ang siyang may taas, at sa iyo lang namin, Lord, binabalik lahat ng papurit pa sa salamat sa inyong dakilang pangalan namin, Panginoon Kristo. Amen. Amen. Tapos na po ating gawain, mari nating magkamayan habang inawit natin yung I'm being changed.